Malaking update para sa Miami Heat matapos ang kontrobersyal na trade kay Terry Rozier. Sa wakas may kumpirmasyon na silang natanggap mula sa Charlotte Hornets matapos ang issue na kinasangkutan ng guard. Ayon kay Shams ng ESPN, magpapadala ang Hornets ng 2026 second round pick sa Miami Heat para tuluyang maresolba ang dispute na kaugnay sa trade ni Terry Rozier noong January 2024. Matatandaan na ipinadala ng Miami Heat ang first round pick at si Kyle Lowry sa Charlotte kapalit ni Terry Rozier bago ang trade deadline ng 2024 season. Ngunit kalaunan ay nasangkot si Rozier sa NBA at federal investigation na may kinalaman sa umano'y gambling conspiracy na konektado sa trade. Dahil dito nagkaroon ng malaking usapan kung dapat bang makakuha ng compensation ng Miami Heat. Lalo na't lumabas ang impormasyon na hindi umano ipinaalam ng Hornets sa Miami na iniimbestigahan si Rozier noong mangyari ang trade. Sa bagong kasunduan, makakatanggap ang Miami ng mas magandang 2026 second round pick sa pagitan ng Golden State at Denver Nuggets. Ayon ito sa ulat ni Anthony Chiang ng The Miami Herald. Gayunpaman kahit may settlement na, nananatili pa rin ang pangalan ni Rozier sa roster books ng Miami Heat habang nagpapatuloy ang kanyang kaso at investigasyon ng federal authorities. Sa ngayon, ayon kay Barry Jackson ng The Miami Herald, ito na ang final development sa usaping ito at wala ng planong legal na aksyon ng Miami laban sa Charlotte. Habang natapos na ang issue sa trade dispute, ang focus ngayon ng Miami ay ipagpatuloy ang kanilang 5-game winning streak sa nalalapit na laban kontra sa Washington Wizards. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon sa NBA World ang naging reaksyon ni Victor Wembanyama matapos ang malaking comeback win ng San Antonio Spurs laban sa LA Clippers. Pero imbis na puno ng papuri ang matanggap, may isang dating NBA player na naglabas ng saloobin tungkol sa umano'y double standard ng liga. Sa naturang laro, pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa 25-point comeback para sa 116-112 panalo laban sa Clippers. Tinapos niya ang game na may 27 points at 10 rebounds. Isang performance na muling nagpakita kung bakit isa siya sa pinaka-dominant na young stars ng NBA. Matapos ang laro, kitang-kita ang emosyon ni Wembanyama. Napaiyak siya habang nagdiriwang ng panalo. Para sa karamihan ng fans, simbolo ito ng tunay na pagmamahal sa laro. Pero hindi lahat ay pareho ang reaksyon. Ang dating NBA player na si Patrick Beverley ay nagpost sa Twitter at kinwestiyon umano ang double standard ng fans at media pagdating sa pagpapakita ng emosyon ng mga players. Ayon kay Beverley, parang may double standard ang fans at media. Noong siya ang naging emosyonal matapos manalo sa 2022 NBA Play-In Tournament kasama ang Minnesota, maraming nagsabi na sobra raw ang reaksyon niya. Pero ngayon na si Victor Wembanyama ang umiyak matapos ang panalo ng San Antonio, iba naman ang tingin ng mga tao. Parang simbolo daw ito ng tunay na pagmamahal sa laro. Kaya para kay Beverley, parang binago ng mga tao ang standard depende kung sino ang player. Kapag ibang player ang gumawa, sinasabing OA. Pero kapag fan favorite o bagong superstar, biglang passion for the game ang tawag. Hindi rin iyon ang unang pagkakataon na naging emosyonal si Beverley sa court. Noong 2017 NBA playoffs habang naglalaro siya para sa Houston Rockets, umiyak siya sa court matapos pumanaw ang kanyang lolo. Sa kabuuan, naglaro si Beverley sa NBA mula 2013 hanggang 2024 at ngayon ay naglalaro siya para sa PAOK BC sa Greek Basketball League. Samantala, tuloy ang dominasyon ni Wembanyama ngayong season. Hawak ng Spurs ang 46-17 record, pangalawa sa Western Conference standing. Nag-average si Wemby ng 24 points, 11 rebounds per game. At kamakailan lang ay nakuha pa niya ang NBA Player of the Month at Defensive Player of the Month noong February, isang buwan kung saan hindi natalo ang Spurs kahit isang beses. At sa kanilang pinakauling laban, muli nagpakitang gilas ang young superstar. Tinalo ng Spurs ang Houston Rockets 145-120 kung saan nagtala si Wemby ng 29 points at 8 rebounds.